rooster, habang ang direksyon na kailangan iwasan ay west. August, para sa buwan ng August, ang August 1 po ay maganda ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rabbit, At ang direksyon naman na kailangan iwasan, iharap ay east. Ang August 3 naman po ay maganda rin ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of snake, habang ang direksyon na kailangan iwasan ay west o kanluran. Ang August 6 naman po ay maganda rin ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of monkey, habang ang direksyon naman na kailangan iwasan ay north. Ang August 7 po ay maganda rin ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rooster, habang ang direksyon na kailangan iwasan ay west o kanluran. Ang August 20 ay maganda rin ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of dog. Sino yung mga taong pinanganak under the birth year sign of dog? 1994, 1982, 1970, 1958 at 1946, maging ang 2006. At ang direksyon na kailangan pong iwasan ay south. August 21. Ang August 21 po ay maswerte ngunit hindi maswerte para sa mga taong ipinanganak under the birth year sign of pig. At ang direksyon na kailangan ingatan o iwasan ay east o silangan. Ang August 31 din po ay maganda ngunit hindi maganda para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rooster o west. Alright mga kamundo, para man po sa buwan ng September 1. Ang September 1 ay maganda po ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of dog, habang ang direksyon na kailangan iwasan o huwag iharap ang negosyo ay south. September 10. Kung kayo po ay pinanganak nung under the birth year sign of goat, hindi po ito kaaya-aya sa inyo, habang sa nakakarami naman ang September 10 ay maganda para sa pagbubukas ng negosyo. At ang direksyon na kailangan iwasan ay east. Para naman po sa September 13 at September 14, bawal po ito para sa mga tayo pinanganak under the birth year sign of dog o pig, o hindi kaaya-aya para sa inyo na magbukas ang negosyo sa ganitong mga petsa. Habang sa September 13, iwasan pong maharap sa south ang negosyo, at sa September 14, iwasang maharap sa east ang negosyo. September 20. Ang September 20 po ay maganda sa pagbubukas ng negosyo ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of snake. Habang ang direksyon naman na kailangan iwasan ay west. September 22. Ang September 22 po ay maganda at hindi kaaya-aya, pero hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of goat, sheep, or ram, at ang direksyon na kailangan iwasan o huwag iharap ang negosyong itatayo o bubuksan sa silangan. September 26. Ang September 26 po ay magandang petsa rin para sa pagtatayo ng negosyo, ngunit sikapin natin na iwasan muna ng mga taong pinanganak under the birth sign of pig ang September 26 sa pagtatayo ng negosyo, habang ang direksyon na kailangan ingatan o iwasan ay east. October, para sa buwan ng October. Ang October 1 po ay magandang petsa para sa pagpapatayo ng negosyo o pagsisimula ng negosyo maging sa grand opening. Ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of dragon. Iwasan nga lamang po natin kung magtatayo tayo ng negosyo sa October 1, kailangan iharap ang negosyo sa bandang north. October 2. Ang October 2 po ay maganda ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of snake, habang ang direksyon naman na kailangan iwasan ay west. October 9. Ang October 9 po ay magandang petsa para sa pagtatayo ng negosyo ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rat, at ang direksyon na kailangan iwasan ay north. October 11. October 11 po ay magandang petsa para sa pagtatayo ng negosyo, ngunit hindi po kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of tiger.
Ang direksyon na kailangan iwasan ay south. Habang sa October 15 naman po ay maganda rin, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth sign of horse, at ang direksyon na kailangan iwasan o kung magtatayo ng negosyo ay huwag iharap sa south. October 21, maswerteng petsa po para sa pagbubukas ng negosyo, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong ipinanganak under the birth year sign of rat, habang ang direksyon na kailangan iwasan ay north. October 23, magandang petsa para sa pagbubukas ng negosyo, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong ipinanganak under the birth year sign of tiger, habang pinaiiwas naman kayo sa direksyon ng south. Ibig sabihin ng pinaiiwas po, ang negosyong itatayo natin, huwag iharap sa ganong direksyon. Okay? Para naman po sa buwan ng November 2, maswerteng petsa para sa pagbubukas ng negosyo, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth sign of rat, at ang direksyon na kailangan nating bantayan o iwasan ay north. Para po sa November 10, magandang petsa rin po sa nakakarami, ngunit hindi po para sa Year of the Monkey, habang ang direksyon na kailangan iwasan ay north. Para naman po sa November 14 at November 22, magandang petsa po ito para sa nakakarami, ngunit hindi para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rat and monkey, at iwasang direksyon ang north. Para naman po sa November 23, ang November 23 po ay magandang petsa para sa pagbubukas ng negosyo, ngunit hindi po kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rooster, habang pinaiiwas naman kayo sa direksyong west. Pag sinabi ko pong pinaiiwas kayo, ibig sabihin po, wag po nating iharap ang negosyong ating itatayo. Sa November 26 din po ay maganda, ngunit hindi pabor para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of rat. Habang kung kayo itatayo nyo negosyo, iwasan nyo pong maharap ang negosyo nyo sa direksyon ng north. Habang ang November 29 naman po ay maganda, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong year of the rabbit, at ang direksyon na kailangan iwasan ay east. Ang ibig pong sabihin nito mga kamundo, November 29 ay magandang bilang. Para sa panghuli po, December 2, ang December 2 po ay maganda, ngunit hindi kaaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth sign of horse, habang ang direksyon naman na kailangan iwasan ay south. December 4, napakagandang petsa po nito para sa ipitan po ng taon. Para po sa December 4, maganda po para sa nakakarami, ngunit hindi po maganda para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of monkey. Habang ang direksyon naman na kailangan iwasan kung magtatayo tayo ng negosyo ay huwag iharap sa north. December 15. Ang December 15 po ay napakagandang petsa para sa pagtatayo ng negosyo, ngunit hindi po kaaya-aya o pagsisimula ng negosyo, ngunit hindi po kaya-aya para sa mga taong pinanganak under the birth year sign of goat. At ang direksyon na kailangan iwasan ay east. Sa December 16 naman po, maganda rin ang petsa na ito, ngunit pinaiiwas po mga taong pinanganak under the birth year sign of monkey, maging sa December 20